Kaibigan, kung gusto mong manalo laban sa dyablo ay unawain mo ang Biblia sa buong konteksto nito. Pangalawa, dive deep into the study of the Word. Hindi lang natin ito babasahin kung hindi pag-aaralan at ngunguyaing mabuti upang maunawaan. Kaya kaibigan, kapag meron kang hindi maintindihan sa salita ng Diyos, ay una manalangin ka sa Kanya at hingin mo sa Kanya ang kakayahan na maunawaan mo ito. Pangalawa, gumamit ka ng mga commentaries gaya ng sa BibleRep.com o kaya hanapin mo ang iyong tanong sa gotquestions.org. Umattend ka din ng Biblical Foundation o kaya GLC sa CCF. Now, bakit ba natin kailangan mag-aral ng salita ng Diyos na mas malalim? Kasi ito ang iyong sandata bilang warrior ng Diyos. Sabi sa unang Pedro 3:15, lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sino man magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Kung hindi tayo nag-aaral ng mas malalim na salita ng Diyos, ay mahirapan tayong sagutin ang mga taong naghahanap ng kasagutan sa kanilang tanong sa Diyos. Isa pa, maraming tao na may maling paniniwala ang magcha-challenge sa ating paniniwala at maaari nila tayong makumbinsi sa kanilang maling paniniwala. Naalala ko si Philip na isang mananampalataya ng Panginoong Yesus. Siya ay laging handa na magbahagi ng mabuting balita. Meron isang Ethiopian eunuch sa Book of Acts na nagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya lang, ay hindi niya ito maintindihan. At ito ay pinaliwanag ni Philip sa kanya. At nung naintindihan niya, ay nanampalataya at nagpabaptize ito. Kaibigan, kailangan nating mag-aral ng salita ng Diyos upang matuto tayong magpaliwanag ng kaligtasan at sagutin ng iba pang katanungan ng mga binigyan ng burden ng Diyos na hanapin nila ang Diyos sa kanilang buhay. Kaibigan, maaaring iniisip mo na ang hirap naman yata mag-aral ng salita ng Diyos, hindi ko ito kaya. Kaibigan, kung buong puso mong hihilingin sa Diyos na bigyan ka niya ng kaalaman at karunungan, ay ibibigay niya sa iyo ito. Sabi sa mga Kawikaan 2:6, sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan sa bibig niya, ang kaalaman at unaway bumubukal. Kaibigan, kung iniisip mo na magaling ka, umunawa at matalino ka, ay kahit pag-aralan mo ang salita ng Diyos sa iyong sariling pangunawa, ay hindi mo ito mauunawaan. Pero sa kabaligtaran naman, ay kung sa tingin mo ay mahina ka at hindi mo kayang intindihin ang salita ng Diyos, ay humiling ka lang sa Kanya ng karunungan at ibibigay sa iyo ng Diyos ang kaalaman at pangunawa na kailangan upang maintindihan at maisabuhay mo ang sasabihin niya sa iyo. Sabi sa Santiago 1:5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Pangatlo, never put the sword down. Huwag mo ibababa ang iyong sandata. Ilagay mo ito sa puso at isip mo na may kahandaan na sundin at ituro din sa iba. Alalahanin mo na ito ang iyong buhay. Kaya't huwag mo itong bibitawan. Noon ay tinukso ang Panginoong Yesus ng dyablo, pero tingnan mo ang sagot niya sa Mateo 4:4. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Kaibigan, ang salita ng Diyos ang pagkain na kailangan natin para makasurvive sa ating spiritual na digmaan. Sabi sa Joshua 1:8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Kaibigan, hindi sinabi dyan na basahin mo ang salita ng Diyos araw at gabi. Kung hindi, ang sabi dyan ay pagbulay-bulayan araw at gabi na ang ibig sabihin ay uunawain mo ito at ikukumpara sa iyong buhay. Now, bakit gusto ng Diyos na pagbulay-bulayan natin ang kanyang salita at hindi lang ito basa-basahin? Kasi ang sabi dyan ay upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Ibig sabihin, nais ng Diyos na kung magbabasa ka ng kanyang salita, ay huwag ka magmamadali. Kung hindi, sisiguraduhin mo na nai-connect mo ito sa iyong kasalukuyang kalagayan. Lord, bakit mo sa akin ito pinabasa? Anong kinalaman nito sa aking relasyon sa iyo? Anong kinalaman nito sa relasyon ko sa aking asawa, anak, kaibigan, katrabaho at ministry? At pag nalaman mo, ay gagawan mo ito agad ng application at susundin. At pag ginagawa mo ito ay anong pangako sa talata, ikaw ay sasagana at magtatagumpay. Kasama na ang pagtatagumpay sa iyong spiritual battle. Sa kabaligtaran ay kapag binababa mo ang salita ng Diyos
sa pamamagitan ng hindi pagsunod ay mapapahamak ka. Sabi ni Dietrich Bonhoeffer, as long as we let the Word of God be our only armor, we can look confidently into the future. And lastly, number 7 na sandata natin laban sa ating spiritual na digmaan ay prayer. Sabi sa mga taga-Efeso 6:18, ang lahat ng ito'y gawin ninyo na maipanalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Narealize ko na ang panalangin ang pinakamakapangyarihang sandata natin. Bagamat hindi siya parte ng armor of God, ay dahil sa Kanya ay magiging epektibo ang lahat ng pieces ng ating armor. Isa sa pinaka-epektibong panlaban sa dyablo ay ang panalangin. Ang panalangin ang ating lifeline at ito ang ating koneksyon sa ating Tatay sa langit. Ang panalangin ang nagbubukas ng pinto para makausap natin ng personal ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay sa mundo. Sabi sa mga taga-Filipos 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin. May pasasalamat at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kaibigan, hindi ko alam kung anong pangailangan mo, pero hingin mo ito sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. At bibigyan ka niya ng kapayapaan na hindi kayang maunawaan ng tao. Natatakot ka ba at nagdududa sa pagmamahal ng Diyos sa iyo? Manalangin ka at makipag-usap sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya, Lord, hindi ko po ito kayang mag-isa. Tulungan mo po ako. Tapos isuot mo lahat ng iyong sandata, belt of truth, breastplate of righteousness, shoes of the gospel of peace, shield of faith, helmet of salvation, at ang sword of the Spirit. At pag ginagawa mo ito, ay magtatagumpay ka sa lahat ng iyong laban. Sabi ni E.M. Bounds, our praying needs to be pressed and pursued with an energy that never tires, a persistency which will not be denied, and a courage that never fails. Kaibigan, ang pakikipag-usap mo sa Diyos ay hindi limitado sa umaga sa iyong quiet time, kundi isama mo siya sa kung ano man ang iyong ginagawa. Bakit? Kasi kapag nasa presensya ka ng Diyos, ay mahirapang lumapit sa iyo ang dyablo. Tandaan mo na kapag ikaw ay nananalangin, ay lumalapit ka sa trono ng Diyos na banal at makapangyarihan. Siya ang Diyos na sa pamamagitan ng kanyang salita ay nalikha ang lahat ng bagay. Siya ang Diyos na humati ng dagat. Siya ang Diyos na nagpadala ng kanyang anak upang iligtas tayo sa ating kasalanan. Siya ang Diyos na walang hanggan, hindi nagbabago, makapangyarihan at may kontrol ng lahat ng bagay. At ito yung maganda. Meron tayong access sa Kanya sa kahit anong oras sa pamamagitan ng panalangin. Kaya kaibigan, huwag kang mag-alangan na lumapit sa Diyos sa bawat sandali ng iyong buhay. Ang kalaban natin ay hindi nagpapahinga. Kaya huwag kang mapagod na manalangin at kausapin siya. Ipanalangin mo din ang mga kapatiran na nanghihina at nangangailangan ng tulong ng Diyos. Kaya kaibigan, sa ating discipleship group, ay meron tayong prayer partner na mananalangin sa atin sa bawat linggo para sa ating kalakasan at protection. Kung hindi ka pa kasali sa discipleship group, nako, mamimiss mo na magkaroon ng isang kapatiran na magmamahal, aakay sa iyo at magpapalakas sa pamamagitan ng panalangin. Maraming atake sa atin ang dyablo gaya ng pride, pagkainggit, kasakiman, disobedience, unbelief, disappointment, discouragement, doubt or division, at hindi natin ito mapapagtagumpayan kung hindi tayo mananalangin sa Diyos at walang mananalangin para sa atin. Sabi sa John 13:34, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayong inibig, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kaibigan, itong ginagawa natin sa discipleship group. Pinapakita natin ang pagmamahalan sa bawat isa. Kung nag-iisa ka lang, hindi ka kasali sa discipleship group, ay hindi mo masusunod ng utos na mag-ibigan kayo. Hindi mo pwedeng sabihin na, I love you self, mahal na mahal kita sarili ko. Hindi, kaya kailangan natin ng bawat isa. Kaya huwag ka pumayag sa deception ng dyablo para hindi ka sumali sa D group. Kung hindi, gamitin mo ang katotohanan at ang salita ng Diyos.